Okay, Ma'am Irene, traditionally ito ang commodity dito sa Mataas sa Kahoy, Lipa. Butit until now, tinuloy mo yung tradition. Actually, nag-start lang ako as a hobby. We are Okay. retired. Retired kami eh. Yes. Nag-retired na ako. Saan po, anong profession nyo, Ma'am, before? Ako Ma'am kasi, Irene? I am contracting officer ng Department of Defense, pero sa US. Wow! So, ang branch ng ay US Navy. Kaya naman napunta ako sa Department of Defense ng US Navy, hindi US Air Force, US Navy, particular sa US Navy because my husband is sa US Navy. Oh, I see. So, Retired si sir. Retired si sir na US Navy. So, ang mga military kasi, every 3 years, lumilipat sila eh. So, as a government employee, para sigurado din yung karir ko, pag may husband transfer sa Japan, yung trabaho ko, itatransfer din nila as a civil service o government servant. So, yun ang aking US government employee kayo? Employee ako. Ang sosyal And I'm naman. a contracting officer and Okay. branch manager din. So, nag-retire kasi ako ng 2017. At the age of 58, I have 30 years of service. Pero si Edgar hindi pa. Ako kasi paglabas niya nauna ng... kang umuwi dito sa Pilipinas. Actually, kaya sabi ko sa iyo, subscriber mo ako eh. Kasi wala akong magawa noon. Lahat ng YouTube, pinapanood ko. Tapos din, magaganda yung pinipicture mo. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works. As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. May tungkod din pa ako. Ayan. So, yung... Dulo. Yes, sir. Bago yung lupa. Sir, saglit lang. Bago tayo mag-start, sir, may bibigay pa akong t-shirts gusto sa mo inyo. isuot na namin. Kayo po. Pero hindi na po. Para yung branding po Sige, ninyo. mamaya. Ako po, mamaya po. Mamaya At yan, tayo. yan na Apo. Yes. So, yung t-shirt po na yan ay bigay po ng Transfer It, no? Nung nagkaroon tayo ng first grand meet and greet. So, sponsor ho natin ang Transfer It. So, yan po yung mga pinibigay na t-shirt. So, yung mga farms, gusto nyo magkaroon ng t-shirt, pwede kayong magpagawa sa kanila. Yes. Sige po. Apo. You Let's wanna go po. go that way or this way? Hindi ba masikip dyan? Saan po tayo? nandyan. Okay, kasi pwede dun. Okay, ano lang to, we only have 1 hectare Okay. na farm. And this is learning site. Learning site talaga, ma'am. A learning site talaga ito. And bakit the integrated farm? Si Vincent is Okay. Vin, and Jenny B is my granddaughter and my grandson. Oh. Kaya pinagsama namin ng Bin B, Oh, I Vincent see. and Jenny B. Oh. So, under construction pa rin kami. So, pero Apo. okay naman. Ito yung aming mga kakao. Okay. And naka-harvest na kami. So, eto nagsisimula pa lang. Ulit, Itong ayan, mga ang daming namin, flowers, Oo, nagsisimula pa lang siya. And at the same time, siguro mga mga February na ang next February harvest na. namin. Oo, yan. Magaganda yung So primarily, ma'am, kakao. yung buong farm ay cacao No, plantation. we have 500 cacao and Okay. 300 coffee. Oh, integrated po yan. Integrated talaga. Okay. Marami din kaming mga prutas, may 2 santol, guyabano, mangga. So, marami din kaming ini-intercropping kasi
ito kasi is a model farm. Mm-mm. So we try na lahat ng papag-aralan. Opo. Actually, meron kaming luya, meron kaming turmeric na yellow, ano. So ito, we're going to all the way sa aming pinagawa namin to. Mm-mm. This is our solar dryer, and at the same time, hinati namin para sa mga equipment namin, I mga tools, dito inilalagay. So, still under construction kasi when we went to University of Mindanao, marami kaming natutunan na mali pala. At Mali hindi naman na- mali. Meron ng new Kailangan i-adjust. technology, pwede na nating i-adjust. Katulad nitong fermentation, ito yung aming intermittent drying. We use this para mag-dry ng beans. Mali pala to. Kasi yung the recommendation, kailangan ilalabas kasi masyadong mainit, masyadong naluluto, parang Yung naluluto beans. yung beans. So we call it na ang new method namin or technology, ginagawa na namin intermittent drying. Yun ang i-explain mamaya ng husband ko. So ito maaring hindi na, I don't know kung anong gagawin namin dito. Ito yung dati naming fermentation Ito yung mga boxes. Okay, na hindi na namin gagamitin. Hindi na rin. Kasi ito, palo China. Okay. And then ang napag-aralan namin na gumawa, and then yung ginagamit namin ngayon sa training, nagpahalagari kami ng mangga at saka ng santol. Yun ang ginamit nyo. Ang ginagamit ngayon ay yung santol, ipapakita namin yung talagang fermentation, taming sizes, taming ano. So ito, i-revise na namin to, maraming mga pagbabago, and we still continue going to the training. Ito naman yung mga balak namin gawing uling, briquette. So we're still waiting for sa aming briquette machine. Okay. Kaya wala kaming waste yung mga balat. Pag hindi handicraft ang ginagawa ko, kasi magaganda yung balat eh. Pag may nakita ang ganda-ganda, pwede mo yung lagyan ng barnis eh. Tapos pwede yung mga mga handicraft. So yun, pwedeng briquette, pwede rin naman na handicraft. Yun ang namin. Yeah. So si Ma'am Irene po at saka si Sir Edgar ay nakilala natin doon sa meron kayong grupo, yung Batangas Alliance of Farm and agritourism. and Agritourism. So, member po sila, Sir and Ma'am, doon. At doon natin sila nakilala yung huling meeting. Na po, ang nag-invite sa atin dyan ay si Sir Pam Villegas at saka si Sir Mike Maranan. Maranan. Ayan. Yes po. Sige ma'am, continue po tayo. Ito po. So, ang tanim namin dito, we have 500 cacao and we have 300 coffee. So, ito, coffee to. And then we have some more coffee. Then, kasi nung nag-apply ako ng maging learning site ng TESDA, ang ina-applyan ko lang ay cacao. Okay. So, ngayon sabi nila, ang pagpaprocess ng coffee at ng cacao is almost the same din. So, ito ngayong aming learning site ay kape at saka coffee. So, pinagsama Cacao na and namin. coffee. Oo. So, ito yung mga kape namin, and then we have cacao, and you will see na So, yun ang aming learning site from TESDA. And akin namang learning site ng Agriculture Training Institute, yun naman ang ginagamit ko na maging farm business school. Kahit kami, agro-intrap na rin kami ng TESDA. So, inaano ko kasi sa mga farmers, kahit yung mga young ones, you don't need to have 5 hectares, 2 hectares. Look at me, I have only 1 hectare. Yeah. Pero sa 1 hectare, marami kang magagawa. Yeah. And then I will explain it na And ini-encourage ko, kahit 10 puno lang sa likodan bahay, kikita ka na, kahit 50. Kikita ka na, and I will show it to them. Yun ay tinitraining namin sa aming farm business school para sabihin sa kanila na ang farming is a business. Ngayon, kailangan ka rin magkaroon ng business plan. Okay. Kasi kung wala kang business plan, di mo alam kung anong mangyayari.
So ito pong farm nyo, ma'am, ay 100% puno na. Puno na po. Puno na, Puno na. And then, so, may luya kami, may gabi, even though may pinya din. So, mga a little, bit ng pieces. So, yung ano namin. Salapi. Salapi. So, puno ng salapi. Aray ko, puno ng salapi, puno ng ginto. Meron din. So, ito po yung namin, model farm. Okay. Yung itinuro sa amin Mm. at ang natutunan namin sa University of Mindanao. Mm. And thanks for Dr. Edward Barlaan. Marami kaming natutunan Saan po yung campus na yun, ma'am? Yung sa University of Mindanao. Southern Mindanao. USM. USM po. Kabakan. Kabakan Campus, yes. Yes. So, tuwing hapon umuulan eh. Mm-mm. Kaya ganito. So ngayon, currently, nagpruning kami, naglinis din kami after ng monsoon rain. Mm-mm. Eto naman po, nagluluto na po kami ng dahon. Ito yung para sa handicraft mo Ito naman. po sa handicraft ko. Meron kami ditong technique na tinatanong nila sa akin, papaano mo nagagawa ang handicraft mo? Nagtataka sila bakit maganda? Mm. Actually, pinipili mo yung talagang magandang dahon. Hindi Magandang lahat dahon ng din. dahon pwede. Sa isang puno, minsan nakakakuha lang kami ng 5 o 10. Kasi pagka hindi magandang dahon, ang hirap anuhin. And then, ang pagluluto namin, ito bali 8 hours po namin lulutuin. Ngayon, yung pagluluto, ang pagluluto nito, di ba ang dahon, very light yun eh. Mm. Pag hindi masyadong, yung nagbo-boiling ng tubig, Apo. hindi masyadong naluluto lahat. Ah. Show it to them. So, gumawa po kami ng isang kahoy, parang sangkalan. Can you Okay. show to them? Na para i-ano siya. Ayan. Ah. Meron kaming, para hindi tataas yung dahon. So, yan. Pero kaming inaano na instead na ilalagay namin yung hollow blocks, gumawa na kami ng sangkalan, inano namin. Ito. So, Taas yan. lang. Ayan. So, pag Kasi po yung dahon, yung nasa gitna. nasa ilalim po yung dahon. Ito Parang po, hindi, oo. lumutang. Hindi masyadong lumutang. So, ngayon, ang ano nito, i-ano mo ining tutoy. Ang ano mo niyan, talagang lutong-luto. Yun. Maganda ang pagkakaluto at talagang yung luto niya pare-pareho. So, madali ngayon nating ipopossilize yan. Oh, I see. Hindi masisira. Oo. So, yan ang inaano namin. Actually, ngayon, currently, nagagawa kami ng coffee din. Itatry ko ang dahon ng kape. You never know. Diba? parang Baka yan, maano may namin ganito rin yan. opo, maging ano din. Oo. So, itatry namin. Pero ang gagawin ko sa dahon ng coffee, baka mga arts na ipapakita ko yung mga plano kong gawin. Oo. Hindi pa ready siguro yan sa mga bag at iba pang mga handicrafts. Oo. So, ma'am, bigyan lang natin ng yung audience natin na sila Ma'am Irene ay hindi lang yung produktong kakao na yung nakukuha sa bunga na pinaprocess, kundi pati yung mga supposedly waste kagaya ng mga dahon ay pinaprocess niya para maging handicraft. At ang gaganda ng bags, di ba ma'am? Yes, Ayan. yes, sure, Nasulyapan na natin yan nung nandun tayo sa event, but this time mas ipapakita ni ma'am yung lahat ng yung lahat detalye. ng ano. Okay. So, dito na po tayo. So, yan ang pagluluto namin. 8 hours yan po. Grabe, 8 hours na. Yeah. isang malaki ng branch ng nilalagay namin. Para ganun na lang ng ganun yung ang kanyang kahoy na Oo. apoy. So, dito po kasi yung aming processing. Mm. Dahil po sa bumagyo, nadala po ang aming mga, kaya temporary, doon na lang muna sila nag-work. Oh. This will be our future, another school na gagawin namin and dorm. Sa baba, school, food processing, and then Okay. sa second floor naman, future namin yan. So, sa ngayon, so dito kami Ito na yung training. Opo. Meron kaming roasting Okay. and ang grinding.
Pero mayroon po kaming maliit na grinding na ginagawa kasi hindi naman po kami nakakakuha ng mararaming bunga. So, inaano namin, minsan po, Pang-demo lang talaga. pang-demo lang po sa school. Talagang actual teaching talaga sa kanila. So, talagang maliliit lang yung aming mga Yeah. pinaprocess. Just to So, show. Just to show. Oo, yung proper way. Okay, proper way. Yun po. So, ito yung yan ang aming ginagawa. Pagka nag-ano kami ng fermentation, yun naman nangyayari. Kailangan kasi, pag day 1, day 2, inire-record po namin. Ito dapat ang pag inaano Yeah. Fermentation po ng fermentation kakao? po ito ng kakao. And Kakao. mamaya isi-show namin po Yes, kayo sa yes, yes. fermentation. Apo. So, ito po yung mga beans. Ito yung iba-ibang Ito po kind yung ng mga beans. Okay. Opo, yan po mga beans. Yan. So, ito yung pagpaprocess namin. Ito yung natuyo ng beans. Ito yung mali. Tapos ngayon, pinapakita namin sa audience namin. So, ito yung natuyong beans. Ang Okay. ganda. Tuyo lalaki. lang to. Wala pang Natuyo. nangyayari dito. Wala. Tuyo Na-ferment na, natuyo na. Okay. Ngayon, nung maano namin, ni-roasting namin, sinangag. Ano masangag mo ito, di ba? So, yan. Ito na siya. Nakita mo, di ba? So, ito ngayong itong balat na to, dito Ito namin yun. ilalagay, at ito na yung beans na to. Okay. So, para So, parang zero waste ganyan. management kami, ito po, papatikim ko sa inyo mamaya, ginagawa ko pong tea. Yeah, masarap yan. Ito yung sa tea, mamaya po ano niya. So, yun ang processing. Ngayon, yung aking aking pong tableya, pag nagawa ko ng tableya, sabi nila, iba, kakaiba. Okay. Kasi po may secret ingredient po ako dito na nilalagay. Ito po kasi ibinibigay ng gobyerno ng ating government intervention ay ang itinanim namin ABR 25. Okay. Itong variety yan. Ito pong variety at UF18. Okay. So, pag gumagawa po ako ng tableya, 24 kilos nito ang inilalagay ko. And then, wala. Ito po ang aking secret ingredient. Another beans. Ito po ang Criollo. Another beans. Yeah. Ito pong mamahalin. Saan na galing po ito? Criollo. Binibili ko din po. Marami po dito sa sa Batangas. So, kung nakita ninyo ang Criollo na beans, maliliit at mapapayat compare dito ang tataba. Oo. Okay. So, yung aking tableya, may kakaibang lasa. Na inaano nilang, bakit ganun ang tableya Ito mo? po yung tableya mo. Tableya po. So, matapos mo na maganda po ang paggagawa namin ng pagga-grinding namin dyan. Ngayon po, ang ginagawa pa lang namin ay tableya and kung ano mang makita ko na zero waste management ng tableya. Kasama pa rin natin si Sir Edgar. Siya naman ngayon ang mag-i-explain yung sinabi ni Ma'am Irene kanina na may mga adjustments sila, binago yung mga boxes from the dating ginagamit na paluchina into anong puno po ito ulit? Santol ho yan. Santol. Grabe. Hardwood talaga. Oh, hindi. Fruit tree. Kailangan Fruit tree. Fruit tree. So, yung aming history po, Apo. noong October 2023, last Okay. year, pumunta kami sa University USM. of Southern Mindanao, Kabakan Kabakan, Campus. Cotabato, under the direction ni Professor, si Dr. Professor Edward Barlaan. Siya po ang utak nitong ng Okay. research So tinuruan kami like 25 students ng aming batch. Okay. Tinuruan kami ng this is the new method of fermentation. So tama yung mga fermentation before, but yung based on his research, sabi niya itong new way of fermentation and also intermittent drying, Okay. it will reduce the acidity ng cacao. So, in addition to that, maganda kanyang flavor, maganda kanyang aroma. So, ito ang ng fermentation and intermittent drying. So, tinuruan kami for 5 days dun sa USM, and then ito nga po, so binigyan kami ng mga dimension na gagawin Mga sa mga sizes fermentation. niya, oo. Ito po is good for 50 kilos. Meron siyang mga 100 Per box. kilos per box. Ganon. Okay.
So itong method po nito ay 2 days dito sa isang box. After 2 days, alsin sa box, there's meron siyang exit or door na pwedeng ilagay dito sa kabilang box dito. So another 2 days din dito. So day 1 and 2. Yeah, day 1 and 2. Diyan po. No, yung cacao ay lalagay po diyan yung wet beans. Katulad wet beans, lalagyan ng saging. Tapos, tatakloban po siya ng saging and then jute sack for 2 days. So, ang kanyang temperature ay aabot ng mga 40 degrees Celsius. Mainit. Kailangan 2 days na hindi gagalawin. Kung sa siyang iinit doon. Yung init niyon, that would ferment the beans. That would make the beans sweat. Ganon. Okay. So, day 3 and 4, so no, day 3 isasalin from here over here to the new box, So yung from the bottom to the top, yung dito ng isa babaliktad. So parang minix mo siya. So tatakloban din ulit siya. So 3 and 4, and then the fourth day pwedeng siyang buksan, haluin, ganon. Then takloban ulit, and then day 5 and 6, day 5. Dito isasalin po ulit. Babalik dito. So it's a total of 6 days of fermentation. At the end of 6 days, ang temperature niya ay aabot ng about 45 to 50 degrees Celsius. Yun ang napapano ng papa-ferment ng beans. Pagkatapos po noon, yung beans na to, yung fermented beans, siya ilalagay ngayon sa dryer. Sa dryer. Each individual beans sa dryer. Yung dryer na pinakita ko dun sa ating solar dryer. Individual beans, doon mo ilalagay yung And then, ang din doon, the new method of drying is called intermittent drying. Ano pong ibig sabihin nun, sir? Intermittent drying, ang ibig sabihin po nun ay from 8 o'clock hanggang 11 o'clock, tama lang ang temperature. Okay. Pero minomonitor ito pong mga beans na to na make sure na hindi siya over ng 35 degrees centigrade. Okay. So lilikumin po. So at 11 o'clock, kasi from 11, or I say from 12 to 3 o'clock in the afternoon, hindi continuous drying, lilikumin po yung mga beans. So yung then what's happened there, it's called evaporative cooling. That's the term na ginagamit. So, yung hindi kailangan na continuous drying. Yung method before is a continuous drying dun sa sun or even dun sa mga solar dryer. Continuous drying. Hindi po. Ang kailangan ni minomonitor yung temperature. Now, I have these gadgets, these instruments na to test the moisture and also the temperature, the ambient temperature ng mga beans. Ito mga ginagamit doon sa USM, the same equipment and the same mga gadget na inaano nila doon sa USM. So ito, bumili ako nito, and then binili ako ng aking mga anak. Okay. Very good mga aking mga anak. And then this is the way to, it's an IR, infrared temperature. So again, ang minomonitor yung temperature not to exceed 35. Let's say for example, para ma-visualize 35 nila, sir, degrees centigrade. Pag sa drying naman, to monitor the moisture, meron din akong moisture meter. Okay. And then a moisture meter, ang inano nito ay not to is to achieve a 7% moisture rate. Yun ang nito ng mga beans. So we have this to monitor the moisture ng beans. And then so afterwards, this one, can we demo it ulit, sir? Here, ito, paano ginagamit? this is to Ito yan, ganyan lang. to cover the beans dun sa all the way and everything. Yan ang to monitor the moisture ng beans. This is for the moisture. Moisture, Anong tawag po dito sa machine na to? Moisture meter. Moisture meter. Ito po moisture yan. meter, opo. And then moisture meter. And then the the other other one one is for temperature. Yung sa drying, pag nagda-drying ka, meron siya. Ganun din, sir. Opo, hindi. Hindi. This one uses a IR.
So as is lang ganyan. Infrared. You see the dot? You see the Oh, laser. saan nanggagaling yun? Dito sa ano, it looks at the temperature ng ano, ng Ah. beans. So, ang ano na to, what's critical, sinasabi ng ano, ng aming pinag-aralan, is it's the beans is not supposed to exceed 35 degrees centigrade. Okay. Okay. So it's a continuous monitoring, checking the temperature from the fermentation, even the drying, and then from the drying, and then after the drying, we're good. Okay, Sir Edgar, this time naman, ano po yung gusto ninyong ipakita dito, sir? Opo, itong tinuro sa amin, this is just small scale na how to properly dry yung mga Yung beans. beans, yeah. Individually dry the beans, hindi yung on top of each other. Talagang naka, siya, One kung bean. as much as possible, isang bean lang Opo, yung nakalatag. si Professor Edward Barlaan, very picky sa pag nag-ano kami ng nagda-drying kami, kailangan individually one bean at a time. So very meticulous din siya. So this is how we do it. Pwede din po yan. Yes. So thank you. even small farms, Opo, yes. pwedeng gawin dito, sir? Opo, pwede po sa kahoy, sa Yeah, itong hindi mga naman siya hindi these are- naman mamahalin ang gamit. Hindi po. This is proper way of instead of knowing hindi how to do the drying nakalatag Oo, dun sa nakalatag. sa semento ganun. This is easy ang pagda-dry po nito. Yung pinag-aralan namin yung research ni Dr. Edward Barlaan Okay. na they prove many testings and research na yung to do intermittent drying, also the way that you do fermentation Okay. ng mga beans, it will achieve na acidity will go down. Okay. Kasi yung acid no sa when you eat chocolate or tablet, may konting acid do sa tiyan ganon. So by doing this method of the fermentation and also intermittent drying, we will reduce the acidity sa chocolate dito sa Okay. ating mga beans. Okay, sir, is it just the acidity? How about the quality Oh, of the beans? The quality of the beans will improve the quality of the Okay. beans. You will improve the aroma, the flavor of the beans. Oh yeah, okay. and that's how it. The other methods before, it's still proven, but this right here, based on his research with another, I think that's a Belgian scientist, they've proved that this method right here of fermentation and also drying, oh. will improve their chocolate. Okay, sir, gaano kalayo yung difference from the traditional way to this new technology in terms of percentage? Paano natin i-gauge? Okay, there's a traditional way. It's okay. Now you have new technology from USM. So how can you quantify the difference in terms of quality from the traditional to the new? So, ngayon, yung mga nabibili natin ngayon and then yung ginagawa ng grandmother ko, kasi Okay. nagkakakaw na talaga kami. Kung napansin ninyo, pag uminom kayo ng chocolate na gawa ng tablaya o kumain kayo ng sampurado, acidic May kabag, di ba? Acidic is kabag. Okay. Parang ng feeling mo ng kumain. Okay. So, hindi ka nakakakain ng marami kasi talagang sakit ang tiyan mo Talagang may kabag. Yun Okay. ang ano mo. So, eto, nitong sa ginamit namin sa new technology, meron pa rin, hindi naman talaga naaalis Okay. Pero hindi ka na masyadong kakabagan. So, doon namin oo nga pala, yun ang difference na observation namin. Hindi ka masyadong kinakabagan, para bang may acid reflux ka, ganyan. Yeah. Yun ang namin na difference talaga. At napatunayan namin na, okay. And also, we have a lot of gadget na ginagawa, Yeah. nakikita rin. Oo. Na Ma'am, since sinabi nyo na nag-improve at na nabawasan yung acidity,
in layman's term, let's say ako, uminom ako ngayon ng kakao, tablaya. Kung dati kaya ko lang i-consume 1 cup 1 at cup. acidic na. Yes. Ngayon, ilan ang kaya kong i-consume? Para na rin kape yan eh. Ilang beses ka ba nagkakape? Okay. So, Sige. ayun, actually, yung iba hindi na nagkakape. Pagka naano mo to, marami na kasi silang medyo okay yung lasa. Pampagising din to eh. Marami pa rin itong, may kick din to ng caffeine. So, kaya parang sa kape na rin. Ito talaga I see. comparison na rin ng kape. Kaya nga lang, dahil masyadong kinakabagan ka pag uminom ang ano mo. The same thing din naman, ang kape din, marami din ng variety yan eh. Okay. Pag ang Liberica, sinabi nating Barako, dito sa mas Batangas, strong yan. Strong yun. Talagang pag hindi maganda yung tiyan mo, alam mo, Hindi mo rin kakayanin. Hindi mo kakayanin talaga. So yun pero walang masyadong aroma. Diba? So, ganun yung beans, yung pagpaprocess. So, ang ginagawa ngayon ng kape, kaya meron tayong Liberica o Barako, nilalagyan ng Robusta, Yan, nilalagyan ng mix. Excelsa. Doon mo maaamoy ang aroma ng kape. Doon nagkakaroon ng iba-ibang flavor. Oo, doon mo na Kasi, pag nagluto ka lang ng kapeng Barako, walang amoy yan eh. Oo. Pero very strong. Strong lang. Sisiraan tiyan mo pag hindi ka talaga sanay sa Barako. Ganon din tong beans. Ganun din. That's the Ganon din reason why ito. kanina, ma'am, you have 2 kinds of beans. I have Cacao 2 kinds beans. of beans. Actually, 3 kinds of beans. So, kaya nagkaroon ka nilagyan ko ng- ng parang pag na-analyze na lang natin na yung aking Criollo, kasi matapang yan, maganda yan. Number 1 talaga na na buto ng kakao ay Criollo. Okay. Pag may Criollo ka talagang mamahalin. Mamahalin. High-end ng parang Barako yun. Very strong. So, nilahukan ko ng Robusta o nilagyan ko ng Excel, nag-iiba yung aroma. Yeah. So, kaya iba yung Okay. So, yun Sir ang Edgar, Ma'am Irene, ito ang tanong ko po. Kasi you mentioned na yung lola mo ay nagkakakaw na, no? Nagtatablaya na. Yes. From the very beginning. At nakita naman natin na yung technology niya, Oo. di ba? Tama naman, wala namang mali doon. Okay. Ngayon, I understand na dito po sa Philippines, bawat state university, may kanya-kanyang May research kanya-kanya. sila. Yes. So, ang University of Southern Mindanao ba, sa kanila ba naka-assign ang study about cacao? Hindi naman. Okay. Nagkataon na meron silang mga na-invite na mga scientists from Europe. Meron din USA, ilan yun eh. So, pinag-aralan nila bakit acidic yung natin. Okay. Specifically for the Philippines. for the Philippines. Ang research nila. Actually, nandito sa Pilipinas, ang magandang lokasyon na magtanim ng kakao. Ng kakao. Okay, alam natin yon. At talagang masarap paggaling ng Pilipinas. Pero ang question natin ay bakit walang masyadong bumili na pwede nating i-export? Kasi yung quality. So, Okay. hindi natin kasi napapansin to kasi yung pagpaprocess, katulad na itong mga dami nito. Actually, yung ginagawa kong jewelry, may mga dami. Ito, clam. Ang ginagawa, pwede mong ilagay ito sa tableya. Bali, wala sa tableya. Kaya lang, pagdating ka muna sa ibang bansa, yun ang gap. sa quality. Diba? Sa quality. So, doon na sila very strict sila. Pero tayo, ito, pwede pa to. Lalagay ko na lang sa tableya. Hindi na nila ang lasa. Kaya lang, ay natin yung talagang good quality. Kaya dapat talaga sinosorting ito. Tingnan mo to. So, Ayan. So yeah. again, nalaman Yes. natin, ang kakao daw ay sa Pilipinas, the best The best talaga. itanim, no? Maganda ang ating varieties ay ng kakao. Pero hindi tayo nakapag-export, but I assume tayo nag-import. Opo, ayun na nga po. Oo, yun ang Another kaya. sad story. Yeah, sad story nga. Na talagang dito talaga, kung titingnan natin ang history, lalo na dito sa Batangas. Dito talaga, during Spanish time. Talagang dito sa Batangas. Parang Barako. Parang Barako. Dito sa Dito, sa mataas ng kahoy. Yeah, kasi itong mataas na kahoy dati, part ito ng Lipa eh. Umiwalay na lang Yes. kami. So, sinasabi natin Lipa City, Taal, Lemery. Actually, ito talagang and natatandaan ko yung mga grandparents ko, talagang magkakakaw sila.
And marami kaya nga kami naging integrated farm. Kasi ano bang ibig sabihin ng integrated farm? Yes. Kasi kailangan, pwede natin pagsamahin ng traditional farming and the new technology. So yun na talagang integrated farm. Wala namang masama dun sa dating traditional. Kaya Okay. lang minsan iniisip natin ngayon na dapat pinag-aaralan natin, especially amag. Okay, molds. Molds. Okay. Dahil sa weather dito sa Pilipinas, yung kaunting ambon, kaunting nakakamol. Kahit ngayon mga sapatos natin, di ba? Yung mga bag natin, may molds. Pero they have different kind of molds. Okay? Mayroong molds na masama, mayroong molds na hindi. Nakakatulong. So, ang molds nito, makikita ninyo, pag ang nag-molds na ang kakao, white mold. Hindi naman daw yun bad molds. Okay. Okay yun. But, make sure, pag kinat mo ito, ang beans, nakat mo yung beans, kinat mo, no? Bubuksan mo to. Make sure Walang na mold walang inside. molds yun. Inside. Dahil kapag may molds na yan, please naman, huwag na Wag natin na. isama. Oo. Okay? Kasi hindi pa natin alam kung ano Kung ano bang yan. effect noon Oo. Kasi we need to study more para malaman. Kasi dahil nga sinabi ko, ang mold, iba't ibang molds yan. Merong good molds, merong bad molds. O katulad nito, hindi maganda yan. May ano yan. So today may natutunan po ako, ang integrated farming is not just pertaining doon sa magkakaibang crops na tanim sa isang farm, but even the different technologies na ginagamit Yes. mo inside your farm. Yun namang maraming mga intercropping yun. Kasi iba't ibang mga mga tanim mo, meron akong rambutan, may Okay. niyog, di ba? Okay. So yun ang kaya namin ginawang integrated farming is sa BNB integrated farm dahil para open kami sa traditional and the new technology. Okay. At kung ano pang Kasi they spend a lot of time. Alam naman natin yung mga research. Mm. And number one kasi sa research, kailangan may data. Okay. Hindi yung di ba? So, yun ang tinitingnan ni Dr. Barlaan. Yeah, kahit sino ka pang scientist, di ba? Yung sinasabi niya, maraming research, maraming pinag-aralan, nasaan yung data? Pakita mo. Pakita mo. So, yun ang ginawa nila sa USM. Meron silang data. Okay, Ma'am Irene. Traditionally, ito ang commodity dito sa Mataas sa Kahoy, lipa. Butit until now, tinuloy mo yung tradition. Actually, nag-start lang ako as a hobby. We are Okay. retired. Retired kami Yes. Nag-retired na ako. Saan po, anong profession niyo, Ma'am, before? Ako Ma'am kasi, Irene? I am contracting officer ng Department of Defense, pero sa US. Wow! So, ang branch ng aking, ay US Navy. Kaya naman napunta ako sa Department of Defense ng US Navy, hindi US Air Force, US Navy, particular sa US Navy because my husband is sa US Navy. Oh, I see. So, Retired si sir. Retired si sir na US Navy. So, ang mga military kasi, every 3 years, lumilipat Lilipat. sila So, as a government employee, para sigurado din yung karir ko, pag my husband transfer sa Japan, yung trabaho ko, itatransfer din nila as a civil service o government servant. So, yun ang aking US government employee employee kayo. ako. Ay, social And I'm a naman. contracting officer and Okay. branch manager din. So, nag-retire kasi ako ng 2017. At the age of 58, I have 30 years of service. Pero si Edgar, hindi pa. Ako kasi, paglabas niya nauna ng... kang umuwi dito sa Pilipinas. Actually, kaya sabi ko sa iyo, subscriber mo ako Kasi wala akong magawa noon. Lahat ng YouTube, pinapanood ko. Tapos din, magaganda yung pinipicture mo. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.